pagdating sa relasyon ay merong mga partners na mahilig magbasa ng personal messages o chats. Nako ha. Ano naman kaya ang say ng ating mga ka-RSP tungkol dito? Let's all watch this. Para sa akin, okay lang po. Para in case na may problema, nababasa agad ng asawa. Kung may mga text na mahalaga, bababasa ko sa kanya. Since I have a partner, matagal na rin naman kami. We share each other's password, yung cellphone password namin. So, kung titingnan niya yung text message ko, wala naman akong tinatago, okay lang din sa akin at some point. Kung meron ka naman trust sa kanya at saka wala ka naman tinatago, bakit mo ililihim kung ano man yung laman ng cellphone mo? Kaya for me, okay lang yun. Ikaw, Audrey, sagutin mo ang katanungan Mamaya na tayo magtanungan. Alamin natin yung eksperto. Sige na nga. Marami maraming hindi sumasang-ayon dyan eh. Gusto ko malaman ano ang yung reaction tungkol dito. Mamaya pag-usapan natin. Sa nasagot ko dyan, walang password ng cellphone ko, Chick. Talaga. Alright, Sige. mga ka-RSP, ngayon naman po ay talakayin natin ang mga issue ng privacy at tiwala sa mga relasyon. Partikular na ang paksang may kinalaman sa pagbabasa ng personal na mga mensahe. Kaya makakausap natin ngayong umaga ang ating suki na si Dr. John May Perez Rifariel, isang psychiatrist, para bigyan tayo ng mga tips at opinion tungkol dito. Good morning, Dr. John! Morning, Doktora! Blooming si Hello! Doc. Yes! Hello, good morning, Ma'am Chi. Hello, good morning po sa lahat ng mga ka-RSP. Sir Audrey, good morning. Eto na, Doktora ha. Una po sa lahat, ano po ba ang mga karaniwang sanhi ng mga issues sa tiwala at privacy sa mga relasyon? Yes, oo. Usually kasi ang ways na tinitingnan natin sa clinic kung meron pong mga trust issues is ano ang root causes. Kasi sometimes marami ang mga pinagmumulan itong mga concerns about trust. First, ang trust kasi it's a basic na need natin as individuals. In fact, sa mga babies, Sir Audrey, ito yung very basic need na nagde-develop or kailangan ng babies from birth up to about mga 2 years old. No? So, trust, doon nila natutugunan to trust their parents. So, yeah, basically siya, at hanggang sa paglaki na natin, hanggang sa pagtanda. So, and it's very important na alam natin kung saan nanggagaling yung ating takot, for example. Kung nagkakaroon tayo ng mga trust issues, maaaring may mga previous experiences tayo na halimbawa lang ng pagka-betrayed, betrayal of trust is there, breach of trust. Yes, oo, maaaring yun ang cause. For sometimes naman, aside from that, is from past experiences natin. Na halimbawa, meron tayong inaasahan na ba't hindi siya natupad, for example. So, may mga gano'n. So, marami siyang factors. At again, it's a basic need kasi siya. Simula pagka-baby, nandun na yung need na yun. At gusto natin na nararamdaman na tayo ay safe. Tayo ay secure sa isang relationship. Kaya nagkakaroon ng sometimes natakot tayo about sa mga betrayals ng trust. Kaya nagkakaroon ng mga snooping doon sa cellphone. Tinitingnan ang mga laman ng ating mga gamit, yung mga context ng mga messages. So, ganun po ang usually tinitingnan ang root causes. Ayun nga po, Doc. Okay, nabanggit po nyo kanina na minsan po sa isang relasyon ng isa ay binabasa ang private messages ng kanilang partner. Siguro kasi duda sila or something, no? Pero ano po ang opinion nyo tungkol sa pagbabasa ng personal na mga mensahe sa isang relasyon? Ito po ba ay tama o mali? Although kanina, most of the mga natanong, sinabi okay lang. Pero ano pong reaksyon nyo tungkol dito? Kasi ayaw pong mag-react ni Audrey. Sir Audrey, I will anyway, ano siya, Ma'am Chi, no? Generally po, ang privacy kasi it's a right. Right natin yon, we have the right to privacy, meaning yung ating mga gamit, for example, cellphone, we have the right to keep that sa ating sarili lang siya. Kasi ngayon, in fact, Ma'am Chi, ngayon, nag-evolve na ang cellphones natin, para na rin siyang multi-purpose na siya, para na siyang diary. Pag minsan sinusulat natin doon ang ating innermost thoughts, feelings, emotions, mga plans ng
sa ating buhay for the future. Kaya hindi lang siya about messages lang, mas marami pang laman ng ating phones. Kaya mas maganda kung tingin natin ay, again, no, so privacy is our right. At sana kung talagang kinakailangan na yung partner natin ay gusto niyang tingnan kung ano ang nilalaman ng ating cellphone, is pag-usapan ng maayos. Open lines of communication is very important. Agree kayo kung kinakailangan talaga, anong extent, ano ang limit. Set boundaries. No? May mga boundary na tinatawag, limits yun. Kung hanggang, kung kailan kailangan nang mabasa ba ang text or to answer a call or titingnan kung ano yung nag-alert, for example. So set boundaries. But kailangan the couple should agree kung ano ba yung kung ano ang mga limits ng nila pag-snoop around doon sa cellphone. So because for some okay lang naman, no, because nakakatulong siya for emergencies. For example, may mga emergency na messages or calls, but again, they should agree kung hanggang saan yung pwede ng ng kanilang limits ng boundary. Okay, doktora, may nagpapatanong lang, Chi, no? meron. Tago na lang natin sa pangalang direktor. Okay. Ito po yung question, paano kung previously may nabasa na hindi nagustuhan ng partner? O halimbawa, nagkaroon ng nahuli. Ganun, nabuko na, no? So, after that incident, pwede na bang basahin ng partner yung kanyang mga messages? Gayong meron na nakaraan na may nabasa na parang hindi nagustuhan ng partner. Ito, Sir Audrey, temporarily, yun ang word doon. It can be helpful, temporarily. Kasi para unti-unti, maibalik natin yung trust natin. So parang bibigyan natin yung ating partner ng, permission na titinan yung mga messages para unti-unti maibalik yung trust na nawala. But again, in the long term, maaaring mas maganda hanap tayo ng ibang mga ways on how to strengthen. I-strengthen natin yung foundation ng relationship natin na based on trust, honesty, kasi yun ang very important doon. So trust, honesty, and love. No? So temporarily makakatulong siya, but sana ay maghanap pa ng healthier ways para mapakita natin or ma-strengthen natin yung trust natin as a couple. Sa bagay, no? Kasi Doc, medyo mahirap rin kung lagi tayong nagdududa. Parang paano sa peace of mind natin, diba? Hindi, kasi minsan dapat patunayan mo muna na trustworthy ka. Well, tama naman yan. Pero mabalik ako sa tanong ko kay ikaw, Audrey. Ano ba opinion mo dito? Pinatatanong naman ni Direk. Hindi, ako katulad ko, ang cellphone ko walang password. Anytime pwedeng basahin. Kahit bata, buksan yan. Like ngayon, pwede ko buksan. Buksan mo. Ayan, Direk, titingnan po natin ngayon, ha? Hindi ko mabuksan eh. Hindi, walang password yet. Anyway, balik tayo kay Doktora. No? Ano po ba yung mga senyales na maaaring mag-indicate ng mas malalim na issue sa loob ng relasyon kapag nauwi na sa pagbabasa ng mga personal messages? Hindi po ba ito'y nakakasira din ng relasyon dahil pinagmumulan lagi ng away yung walang tiwala sa isa't isa? Or minsan mali yung intindi mo, di ba? Doon sa mensahe kasi hindi mo naman nakita yung konteksto nung pinag-usapan. Baka dinilit ka na. Baka Correct, silipin ka na. Tama. Tama yung Ma'am Chi, Sir Audrey. It can cause fights. Dito na pwede siyang pagmulan ng mga away. Kasi meron bang feeling, there is that feeling doon sa may-ari ng phone na parang under surveillance siya lagi. Parang may nagpupulis, may nagbabantay. So, ang impact nito doon sa individual na may-ari ng phone, no, is parang wala na siyang that freedom, laging may magdududa sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagiging trustworthy as an individual. So, in the long term, maaari mag-cause ng more damage, more harm doon sa relationship. Kaya very important is open lines of communication. Sana ay pag-usapan ng individual. Kung meron na silang mga trust issues na nararamdaman, na meron na nag-surface na trust issues, pag-usapan ka agad. Mas maganda agapan ka agad. So, like for example, instead of mag-snoop doon sa mga cellphone, mas maganda pag nag-uusap tayo, halimbawa over dinner habang nagkakape, for example, pag-usapan natin, ano ba yung kamusta, paano yung araw mo, usually ano ba yung mga how was your day, kahapon. So, para there's no need na titingnan natin, parang i-check, i-monitor yung kanilang phone. At
of course, emphasize pa rin natin no, yung honesty na pag-usapan ninyo na sana ay they come up to a decision na maging mutually honest na sila sa kanilang mga activities, sa kanilang mga galaw, sa kanilang mga travels, etc. Para no need na for them na to monitor no, or babantayan ang kanilang mga cellphones. Pero doktor, ito last question ko na ito. Paano kung talagang Yes. kahit na anong gawin mo, hindi maibalik ang trust? Ano na po dapat ang gawin? Siyempre, hindi na to konektado sa cellphone and privacy. Pero Ibig mo sabihin, gusto mong hindi na i-check yung, halimbawa, yung cellphone mo, Yeah. mga emails mo, gano'n, ano? Gusto mong maibalik ka agad yung tiwala, gano'n. Oo, paano anong gagawin? Anong Yes. pwede gawin para maibalik Pwede. ito? Yes, Ma'am Chi, pwede naman yon. So, of course, kailangan proseso siya. Na proseso, it's a process always. So, sa proseso na ito, maaring walang time frame kasi yan, walang timeline ang proseso. Maaring it may take a few months, years, but work on it. Kaya nga, may tinatawag tayo na ang relationship kasi kailangan we also put effort at effort doon, the work on that relationship, on rebuilding no, yung nawalang trust. Papakita natin through small steps. Hindi naman siya kaagad bongga na balik kaagad ang trust, but through small steps, no? Like for example, magsasabi tayo na ito may meeting dito, parang to be honest pa lang sa everyday tasks and activities natin and work through that. Yung mas maganda nothing, no? Wala tayong itatago na pagdududahan na maaring magiging cause ng conflict with our partner. So mas maganda, again, communication is very essential. At kung hirap pa rin, they can always employ the help of a third person, third party, na maaari makatulong dito sa kanilang journey as a couple para maghilom yung mga sugat at they grow together. Sabay silang mag-grow, they learn lessons. Yun naman important, Ma'am Chi, Sir Audrey, sa kahit na anong challenge na pagdadaanan ng couple. They learn lessons at once they learn and acknowledge kung ano man yung mga pagkukulang nila, like yung kung may mga nangyaring mga betrayal of trust in the past, then they work on it kung kailangan ng third party and grow sila. Pareho silang mag-grow and develop individually, as individuals, na mabuboost na ang kanilang self-esteem, babalik ang kanilang confidence sa sarili, tiwala sa kanilang sarili, and as a couple together. Well, sa bagay kasi medyo nakaka-stress rin kung lagi kang nagda-doubt, di ba, Audrey? Anong feeling mo Hindi, doon? kasi ganito, no? Kagaya na sinasabi ng eksperto, kagaya ni Doktora, Yes. kailangan mo ng patience to reconstruct or rebuild yung Bagay, relationship. oo, no? Kung nakikita mo nang nagda-doubt- kailangan niya ng time. Hindi agad-agad na, pwede ka na magtiwala sa akin, huwag mo na tignan yung cellphone ko. Hindi pwedeng ganun eh. Kailangan, it takes time. Well, yun na nga, Doc, mukhang talaga natulungan niyo si Audrey today. Proseso. Hindi ko naging problema yan, ha? Process Hindi ko naging problema yan. Process. Oo, wag madaliin kasi proseso siya eh. So, wala siyang specific time frame. But what's Tama. important is we learn lessons Correct. at we grow from the Yes. situation natin individually and as a couple. Tama. Yan. Kaya very helpful talaga. Ganda ng mga topic nito, no? mga May tips na ito. marami pa tayong topic na pwedeng pag-usapan in the future. Tama. Kagaya nung pag-heart ng ibang Ay, yan, post ng nako. ibang babae, ibang lalaki, no? Correct. Yung iba dyan nag-aaway. Yan ang mga pinagmumura ng selos, Pero parang diba? baka, Audrey, baka dapat ikaw ang magtanong nitong mga tanong na diretso kay Doktora. Maraming salamat po muli sa pagsama sa amin ngayong umaga at pakikipagtalakayan tungkol sa usaping ito, Doktora. Maraming salamat po. At pero blooming po kayo, ha? Thank you. Ayan, punta naman tayo. I want. Ang ganda, ang ganda nyo ngayon, Dok. Maraming salamat, Doktora.